Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happened to myself. DTX 500. Bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Live mula sa punong himpilan ng pinakarespetado sa news and current affairs, Radyo Bandera Network. Ito ang Bandera News Nationwide. Mga sariwa at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Michelle Orendain and Gerald Ganes. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-28 sa buwan po ng Setyembre taong 2020. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Ihatid ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sa bayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng pila ng radyo bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Naririnig rin sa buong bansa at live ring napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Bandera News TV Channel 40 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Orendain. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Bandera News Headline! Mahigit 88% ng mga modules ng mga estudyante na ibigay na ng DepEd. Bandera News Headline! Balitang nasyonal pa rin, Armed Forces of the Philippines naniniwalang masusugpo na ang New People's Army sa taong 2022. Bandera News Headline! Sa Metro Manila, mahigit 13,000 COVID patient. Sa Maynila, gumaling na. Bandera News Headline! Balita naman mula sa Luzon, mahigit 200 alagang baboy sa Ilocos Sur isinailalim sa kaling dahil sa African Swine Fever. Bandera News Headline! Sa Visayas, kaso ng COVID-19 sa Iloilo City, bumaba. Mga nakarecover, patuloy ang pagtaas. Bandera News Headline! Mga balita naman mula sa Mindanao, Agusan del Sur, nakapagtala ng local transmission ng COVID-19. Bandera News Headline! Dalawang pulis sa Northern Samar patay sa pamamaril. Bandera News Headline! Samantala, 42 kabayan tinupok ng apoy. Bandera News Headline! At ang ulo ng mga balitang yan ay tid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus at UC Live Testimony. Kayo po ba si Ana Lea Ganzon? Ako, nagiinom ako ng Banton at Yoshi. Baka hindi lang ako yung mama. Baka talagang bumili kami dito sa Nara ng pagkamaydera. Baka talagang binibili namin. Maintenance lang sa kalusugan. Para sa mga kababayan na talagang sinisiguro namin na talagang napaka-isibo ng Banton Plus at Yoshi. Anilayagan po ng Princess Orduha Nara. Para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure C at Santon Plus Herbal Capsule. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, na ipamahagi na ng Department of Education ang mahigit 88% sa mga learning modules ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa bansa.
Ayon sa DepEd, sakaling hindi makuha ng mga magulang ang modules ng mga mag-aaral, ay maaari naman itong ihatid sa kanilang mga tahanan. Kaugnay niyan, nasa 540,000 na mga guro ang nagsasanay sa blended learning education ng ahensya. Samantala, mahigit 24 million na mga estudyante ang naitalang nakapag-enroll ngayong taon. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balitang nasyonal pa rin, naniniwala ang Armed Forces of the Philippines o AFP na tuluyan ng masusugpo ang New People's Army o NPA sa taong 2022. Ito ay dahil na rin sa sunod-sunod na pagkakadakip at pagsuko ng mga miyembro nito kamakailan. Ayon sa AFP, mahigit 4,040 mga miyembro ng NPA ang sumuko ngayong taon, habang mahigit 100 naman ang nasawi dahil sa engkwentro. Samantala, mahigit 200,000 miyembro na o dating miyembro nito o ng NPA ang nakatanggap na ng tulong mula sa pamahalaan. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Sa Metro Manila, gumalig na sa Maynila mahigit 13,000 COVID-19 patient mula po sa 14,753 confirmed case sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan ng lugar, 736 na lamang ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Maynila. Kaugnay niyan, sa ngayon ay merong 312 bed capacity ang sa lugar para sa mga pasyente, kung saan 99 na lamang dito ang ginagamit. Samantala, muling pinaalala sa publiko na patuloy na sundin ang ipinapatupad na batas upang tuluyan ng masugpo ang COVID-19. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balita naman mula sa Luzon na mahigit 200 alagang baboy ang isinailalim sa culling dahil sa African Swine Fever sa Ilocos Sur. Ito'y matapos na mapaulat na ilang barangay na rin sa lugar ang apektado ng ASF. Nangako naman ang Department of Agriculture na magbibigay ng 5,000 pesos assistance o ang ahensya para sa bawat alagang o mga may-ari ng alagang baboy na isa sa ilalim sa culling. Samantala, paalala ng DA na huwag munang magbenta ng karne ng baboy upang matiyak ang kalusugan ng lahat. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Sa Visayas, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng nakaka-recover sa COVID-19 sa Iloilo City, kung saan mula sa 100 kaso kada araw ay nakapagdala na lamang ng mahigit 20. Kaugnay diyan, inihirit naman ng pamahalaan ng Iloilo City ang pagsasailalim sa lugar sa General Community Quarantine. Samantala, mahigit 30,000 na mga residente na rin sa lugar ang isinailalim sa COVID-19 test. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Samantala, dumako na tayo sa detalye ng balita mula sa Mindanao. 2 manikurista sa Butuan huli sa drug buy-bust operation. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Bayugan. Ed Coraza, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Inihan naman ang kasong isasampa labang sa dalawang babae na huli sa isinagawang buy-bust operation alauna 50 ng hapon kamakalawa sa Purok 1 Barangay Obrero, Lungsod ng Butuan. Nakilala ang mga suspect na sina Chona Tampay Coangco alias Chuna, 35 anyos, may live-in partner, manicurista at residente sa Purok 4, Barangay 17, Fort Puyuhon, at isang Sara May Iusa Makaputol alias Sara, 26 anyos, dalaga parehong manicurista na residente ng Purok 3 sa nabanggit na barangay. Ipinapatupad ang buy-bust operation ng mga kasapi ng Butuan City Police Station 2. Kasama ang mga kasapi din ng Butuan City Police Office, Butuan City Mobile Force Company at ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Caraga. Inilaan ng pusher buyer ang suspect ng 3 hot sealed sachet ng pinahilaang shabu. Kasama sa nakumpiska sa dalawang suspect ang 1,000 piso na marked money at 9 na pirasong budol money, 2 cellphone, cash na 1,000 piso at luga na may timbang na 0.5 grams. Sa isang panayam sa radyo ni Barangay Gagawan Edgar Rivero sa Barangay Obrero, kanyang inihim na nagulat sila ng dumating ang mga suspetsado sa kanilang lugar at agad na nakisuyo sa mga residente na itigil na ang pagpapalitin sa droga.
At tayo naman kay Police Captain Joel Amado, kanyang sinabing bago pa lamang nilang natulugan ang dalawang suspect at agad nilang hinahanapan ng butas kung paano nila mahuhuli ito. Aminado ang naturang opisyal na mahirap ang buhay ngayon, ngunit di kalutasan ang pagbibenta ng illegal na droga. Mula dito sa 101.3 Radyo Bandera Mayugang City, Ed Corazon nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Ed Coraza. Mula po sa Radyo Bandera Bayugan, 42 kabahayan tinupok ng apoy. Mula po sa Radyo Bandera Davao Region, Rusty Maricodino, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Walang nagawa ang mga residente kundi isalba ang mga natitirang kagamitan matapos sinupok ng apoy ang 42 kabahayan na sa Purok 9, South Bay, Barangay Lapu-Lapu, Agdao District, Davao City noong Linggo, Setyembre 27, taong kasalukuyan. Anya alas 12:20 ng ating gabi ng Linggo nang sumiklab at nasunog ang isa sa mga kabahayan sa lugar kung saan sinabing nahulog ang isang lampara. Dahil sa ang mga bahay sa lugar ay gawa sa magagaan na materyales, mabilis na nilamon ng apoy ang mga karatig bahay. Mabilis din rumisponde ang mga bumbero ng lungsod na naging sanhi upang maapula ang sunog sa loob ng ilang oras. Inaalam pa ng Davao City Fire District ang totoong sanhi ng sunog at kung magkano ang pinsala na dulot nito. At yan ang balita mula dito sa 92.9 Radyo Bandera Davao Region. Rusty Maricodino para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat kabanderang Rusty Maricodino mula sa Radyo Bandera Davao Region. Samantala, Agusan del Sur nakapagtala ng local transmission ng COVID-19. Ang detalye na balitang yan mula sa Radyo Bandera Trento, Tony Areza, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Matapos ang 6 na buwan, simula lang pinatupad ng Inter-Agency Task Force ang mahigpit na hakbang upang mapigilan ang malawak na epekto ng coronavirus disease 2019 at sa patuloy na pagkikipaglaban ng nasabing infection, hindi na nakaligtas pa sa local transmission na kaso matapos na ito'y tumama sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur. Ayon sunod sa nilabas na report ni Dr. Rosilio Puno Jr., Regional Director ng Department of Health Caraga Region, matapos ang mahabang ginagawang investigasyon at sa mga lumabas na resulta sa kanilang binabantayan na lugar, nagkaroon ng malawakang local transmission sa 4 na probinsya ng Rio na ito'y kinabibilangan ng San Francisco sa Agusan del Sur, Nasipik, RPR, Buena Vista, Cabandaran City sa Agusan del Norte, Surigao City sa may Surigao del Norte at Tanday City sa Surigao del Sur. Napagalaman na ang sinimulan ng local transmission sa probinsya ng Agusan ay nanggaling sa 3 health worker ng isang private hospital, isang may travel history sa lugar kung saan may kasong local transmission at mag-asawang na-expose sa isang tao na kasalukuyan na sa pagmamutan o na lang binabantayan sa loob ng pagmamutan. Matapos na malaman ni Gobernador Santiago Cani mula kay Regional Director Yakuna, agad itong nagpalabas ng abiso sa lahat ng Agusanon na kailangan magdoble ingat dahil sa sabing bagong kalagayan ng kaso. Samantala, kinahaponan din noong araw ng Sabado, agad na pinulong ni Mayor Solomon Rupila sa nasabing bayan ang 27 punong barangay kasama na ang lahat ng miyembro ng Municipal Inter-Agency Task Force upang pag-usapan ang kanilang mga gawing hatbang upang mapigilan ito. Sinabi naman ni Dr. Edi Cabandag, Municipal Health Officer sa nasabing bayan, sa eksklusibong palayam sa kanya na agad silang nagsagawa ng contact tracing at ipinapatupad ang gradual lockdown sa 3 pamilya na nasabing nag-positibo. Sa ngayon, ang mga ito isinalalim sa home quarantine sa kanilang mga sariling bahay na nagmula sa may barangay 3, 4 at 5 na ang lahat ng ito ay nasa sentrong bahagi ng San Francisco. Samantala, nakapaghain na ng isang resolusyon ang Municipal Inter-Agency Task Force na isalilalim ito sa Modified Enhanced Committee Quarantine mula sa Modified General Committee Quarantine sa Provincial Inter-Agency Task Force ay nasabing bayan upang agad magapan ang sabing problema at malimitahan ang galaw ng mga tao para mapadali ang kanilang ginagawang hatbang at mapigilan ang malawakang epekto nito. Sa ngayon, ang Agusan del Sur may 74 na kaso ng COVID-19, 14 ang aktibong kaso at 8 ang gumaling sa respiratory illness at negatibo naman sa namatay. Kini ang balita sa 94.5 Radyo Bandera Trento. Ito si Commander
kag Tony Arisa. Nagmula para sa pinaka-respetadong news sa Ganda Press, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Tony Aresa, mula po sa Radyo Bandera Taranto. Presidential Spokesperson Harry Roque pinuri ang gobernador ng Misamis Oriental. Mula po sa Radyo Bandera Northern Mindanao, Jeff Baconga, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert. Pinuri ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pamamahala ni Governor Bambi Mano sa laluyan ng Misamis Oriental. Ayon kay Roque sa isang virtual conference, ay hindi umunok matatawaran ang serbisyo na ibinigay ng gobernador ng probinsya sa panahon ng pandemya. Nagagalak umano si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa maayos na pamamahala ng laluyan sa gitna ng pagtaas ng mga local transmission sa buong Region 10. Ayon kay Roque, kapuri-puri umano ang sinseridad ng gobernador, lalong-lalo na ang panawagan ni Mano sa Interagency Task Force na magbalik sa GCQ o General Community Quarantine Status ang buong lalawigan para mapigilan ang pagtaas ng local transmission. Tiyak naman ni Roque na bibigyan nila ng masuring pagtutok ang panawagan ng gobernador ni President Bambi Mano sa lalawigan ng Misamis Oriental. At yun ang ulat mula dito sa Bandera Northern Mindanao 107.3 News FM, Jeff Baconga, sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs. Bandera News. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat kay Banderang Jeff Baconga mula sa Radyo Bandera Northern Mindanao. Samantala, 2 LSI at 1 Apora panibagong nagpositibo sa COVID-19 sa Kidapawan City. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian Midel, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Abot na sa 23 ang total COVID-19 cases sa Kidapawan City matapos may ulat na nagpositibo sa naturang virus ang 2 mga locally stranded individual at ang isang empleyado ng National Government Agency na taga Kidapawan City nitong Sabado, Setyembre 26 taong kasalukuyan. Sa ulat na Department of Health Region 12, 2 sa 3 mga nagpositibo ay may travel history mula Maynila habang ang isa naman na isang empleyado ng National Government Agency ay may travel history mula Pigcawayan, North Cotabato. Ang 3 mga pasyente ay asymptomatic at nasa stable na kondisyon habang naka-isolate sa quarantine facilities sa lungsod. Sa total na 23 COVID-19 cases sa Kidapawan City, 10 dito ang nakarecover habang isa naman ang binawian ng buhay at nasa 12 na lang ang total active cases dito sa lungsod. Mula dito sa 96.7 Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian G. Midel para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Ralph Christian Midel, mula po sa Radyo Bandera Kidapawan. Mga tricycle at tricycle driver na apektado ho ng MECQ nakatanggap ng ayuda. Mula sa Radyo Bandera Bislig, Geraldine Tagleon Lozano, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert. Dahil sa labis na nabigtahan na sila na sa ilang mga o ang ilang mga sektor gaya ng mga driver sa kanilang hanap buhay dahil itong COVID-19 pandemic. Dito sa lungsod ng Bislig, ang 2 barangay isinailalim sa MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine kung saan isa na rito ang pagsuspindi ng mga pampublikong sasakyan dahil dito sa patuloy na pagharap o sa nasabing virus at local transmission. At ang mga driver ay naging sentro ng kanilang hanap buhay na apektado kung kaya't ang mga barangay councils sa pamagitan ni Barangay Rolando Millan ay nahayag sa kanila na inihayag na bigyan ng ayuda ang nasabing mga driver upang matulungan lalo na ngayon sa kanilang sitwasyon. Kahapon lamang una na nabigyan ng ayuda ng Bisig City Government sa pangunahan ng Mayor Florencio Garay ang mga tricycle driver, tricycle at ang bag driver ng tag 10 kilong bugas, noodles at sardinas para sa kanilang panustos sa pamilya at kahit pa paano ito ay laking tulong na rin sa kanilang pamilya habang suspindido ang kanilang pamasada sa linggong ito. Sa ating mga pag-alaman mula sa DITA o listahan mula sa SIDO ay may 1,100 mga drivers mula sa Barangay Mangaboy at 441 naman sa Barangay Tabon. Samantala kahapon sa pamimigay ng City Government ay may 400 packs mula sa 3 distrito ng Barangay Mangaboy ang nakatanggap mula sa Tarangkan District, Market Site at Bungaitan. Habang ngayong araw na ay ang distrito naman ng Mandaon gumaon sa umaga at sa hapon naman mamaya ang
ng Castillo Village. Samantala, hindi pa kasali dito ang mga iba pang mga listahan ng drivers sa jeepney at van, pati na rin ang mga driver na may reklamo na hindi pa nasali ang kanilang mga listahan o ang kanilang mga pangalan sa listahan na inugay naman ngayon ang in-charge sa kanila na inugay naman ang mga in-charge upang maihabol sa kanilang mga listahan at ito'y mabigyan. Mga pinagbalita, gikan din sa 3.3, Radyo Bandera, Bisig City, Surigao del Sur. Ako si Geraldine Tagyong Lozano, alang sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Banderas, Philippines. COVID-19 Alert! Maraming salamat kabandarang Geraldine Tagliong Luzano mula sa Radyo Bandera Bislig. Samantala kaso ng COVID-19 sa Iligan City nadagdagan ng siyam. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Iligan, Popoy Librea, Bandera. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Nadagdagan ng siyam ang bagong kaso sa COVID-19 ang lungsod ng Iligan ayon sa Health Cluster Emergency Operations Center o HCOEC kahapon as over 3 p.m. Nasa 145 na ngayon ang aktibong kaso sa coronavirus at umakyat na sa 693 ang confirmed COVID-19 cases ang lungsod. Ikinatutuwa naman ni Mayor Celso Ruhincia na nakita tala ang downward trend ng infection. Ang bawat araw ay nagpakita sa pagbaba ng kaso sa coronavirus dito. Patuloy pa rin umaasa ang opisyal na sana magtundukan na ang pagtaas ng bilang nito. Sa ngayon, nananatili pa rin sa Modified Enhanced Community Quarantine o MACQ ang lungsod hanggang sa tuluyan ng maitiyak na handa nang mailagay sa maluwag na community quarantine status. Sa kabila nito, nakasaan sa report ng HCOC na bumaba na ang transmission rate ng virus ikumpara sa 3 linggo na ang nakalipas. Gayon din ang utilization rate ng mga pagamutan at mga health facilities. Matatandaan na bago mag-EPCQ muli ang lungsod ay tulong-tulong ang pasyente sa COVID-19 ang mga paggamutan at quarantine facility dito. Ngunit ngayon ay nakakahinga na ang mga medical health workers at mga pasilidad. Kaya hanggang ngayon patuloy pa rin paaalala sa publiko si Vice Mayor Dimar Vilacruz na huwag maging kampante at sa halip ay patuloy paging maingat upang hindi mahawaan ng coronavirus sa pamamagitan ng pagsunod sa health protocols na ipinatutupad ng pamahalaan. Yan ang balita. Gikan din sa 100.9 Radyo Bandera Iligan. Ako po Labrea para sa pinakaresmitado sa News and Current Affairs. Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Popoy Librea mula po sa Radyo Bandera Iligan, Barangay Santa Cruz at 2 burok sa Barangay Santo Niño sa Coronadal City. Isinailalim sa lockdown mula sa Radyo Bandera Surala, Gil Castro, Bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Pitong araw na isa sa ilalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Barangay Santa Cruz at mga burok ng Malipayon at Twin River West sa Barangay Santo Niño, Coronadal City. Ayon kay Coronadal City Mayor Eliodo Ojena, epektibo kahapon September 27 hanggang October 3 ang lockdown sa nasabing mga lugar dahil sa tumaas na kaso ng COVID-19. Kinumpirma ni Dr. Rideta Vego, OIC City Health Officer ng Coronadal, na nasa 26 na ang kaso ng COVID-19 sa Barangay Santa Cruz, habang 16 naman sa Barangay Santo Niño at karamihan ay mula sa Malipayon at Twin River West. Habang sa lockdown, sinabi naman ni Vego na magpapatuloy ang contact tracing sa nasabing mga lugar upang mahanap ang mga taong may direct contact sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ang implementasyon ng lockdown ay ayon naman sa Executive Order 89 na inilabas ng alkalde. Yan ang balita mula dito sa 98.1 Radyo Bandera Surala. Ito inyong kabaderang Gil Castro, nag-uulat para sa pinakarespetar sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat kabandarang Gil Castro mula sa Radyo Bandera Surala, South Cotabato. Samantala sa iba pang balita, programa para sa mga magsasaka nagpapatuloy sa Pigkawayan, Cotabato. Ang detalye ng balita niyan mula sa Radyo Bandera Midsayap, Nelly Orines, Bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Pigkawayan sa mga magsasaka sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa upang mas mapalakas pa ang produksyon at mas mapalaki ang kita ng mga ito.
Kamakailan ay sinimulan na ng LGUP Kawayan ang Training Induction Program para sa mga magsasaka kung saan pangunahin sa mga tinalakay rito ay ang high quality inbred rice production, seed certification at farm mechanization. Nasa 50 mga magsasaka ang nakilahok na nagmula sa barangay Buluan at Tubon na may tig 25 partisipante bawat barangay. Ang mga ito ay sasailalim sa 14-week training ng naturang programa. Katuwang ang LGUP Kawayan sa pagsasagawa ng Training Induction Program ang Department of Agriculture, Technical Education Skills Development Authority at GBS3 Agrofarm. At iyan ang balita mula sa Radyo Bandera 100.5 My FM Midsayap. Nelly Orines para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Nelly Orenes, mula po sa Radyo Bandera Midsaya. GCQ sa lungsod ng Jensan, Pinalawig. Mula po sa Radyo Bandera Jensan, Red Gabiola, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Pinalawig patag LGU Jensan ang pagpatupad nito ng General Community Quarantine or GCQ hanggang October 15, 2020. Ibinatay ang nasabi kautusan na linsulod sa rekomendasyon ng Interagency Task Force on COVID-19 at suportado ng pamahalaang panglungsod. Naging epektibo ang nasabi kautusan mula kahapon base naman ito sa ilalim ng Executive Order No. 45 na ipinalabas ni Mayor Rodel Rivera. Ngunit mananatili pa rin ang pag-uobserba sa mga preventive measures katulad ng physical distancing at ang pagsuot ng face mask at face shield, maging ang pagbabawal sa mga kabataan na may edad 21 anyos pababa, mga senior citizen at mga may sakit na lumabas ng bahay. Lalo na ngayon patuloy pa rin lumulubo ang bilang na nagpositibo ng COVID-19 sa lungsod na umabot na sa 325 ang nagpositibo, 153 naman ang mga active cases at 12 ang naitalang patay sa nasabing virus. Yan ang ulat galing dito sa 103.1 Radyo Bandera News FM Jensan. Ito si Kabandera Red Gabiola para sa pinakrespetado sa News at Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Kabanderang Red Gaviola mula sa Radyo Bandera Jensan. Samantalang 2 pulis sa Northern Samar patay sa pamamaril. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Katarman. Paul Ada, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Patay sa pamamaril ang 2 pulis sa bayan ng San Isidro, Northern Samar, Kamakalawa ng gabi. Ayon sa report ng San Isidro PNP, kinilala ang mga namatay na pulis na sina Patrolman Jesse Golondrina, 30 anyos at Patrolman Fernando Velarde, 25 anyos, pawang miyembro ng Regional Mobile Force Battalion. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang 2 pulis ay nagtungo sa Barangay Buenavista alas 10:40 ng gabi para mag-verify ng isang report tungkol sa presensya ng isang grupo na pinaniniwala ang iligal na nagpuputol ng mga punong kahoy. Nang makarating sa lugar, tumambad sa kanila ang isang armadong grupo kung saan dito na pinagbabaril ang 2 kapulisan. Nadala naman sa ospital ang 2 pero naideklara ding dead on arrival. Sa ngayon ay patuloy ang hot pursuit operation ng mga otoridad laban sa mga sospek. At yan ang ulat mula dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang inyong kabanderang Paul Ada na uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Paul Ada, mula po sa Radyo Bandera Katarman. Sa kabila ng kinakaharap na pandemya, 536.5 billion pesos na halaga ng pamumuhunan pumasok po sa Bulacan. Mula po sa Radyo Bandera Central Luzon, Maverick Marcelo, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Hindi napigil ng kasalukuyang pandemyang COVID-19 ang pagpasok sa Bulacan ng mga bagong pamumuhunan mula Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan, partikular na mula sa kalagitnaan ng Marso hanggang kalagitnaan ng Mayo, habang umiiral ang mahigpit na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ayon kay Hernani Dionisio, Director in Charge ng Department of Trade and Industry Bulacan, pinakamalaki dito ang 530.8 billion pesos na naaprubahan ng Board of Investment or BOI para sa unang bahagi ng pamumuhunan ng San Miguel Aero City Incorporated sa proyektong New Manila International Airport Project sa Bulacan. Ito rin aniya ang pinakamalaking pamumuhunan na inilagak sa bansa ngayong taon na gugugulin sa Phase 1 ng proyekto na nagkakahalaga ng 544.5 billion pesos.
Sinundan ito ng 3.5 billion pesos na puhunan mula sa itatayong low-cost housing project sa lungsod na May Kawayan. Mayroon ding 837.5 million pesos para sa bagong cold storage and blast freezing facility sa bayan ng Pulilan. 4 na mga real estates project naman ang sabay-sabay na itatayo sa bayan ng Santa Maria na aabot sa halagang 1.1 billion pesos at ang halagang 80 million pesos sa isa pang bahagi ng mga barangay sa Katmon at Bulacan. Mayroong 2 real estates investments sa Marilao na nagkakahalaga ng 146.52 million pesos. Dahil dito, aabot sa 32 milyong trabaho ang malilikha mula sa mga bagong pamumuhunan dito, habang 2 milyong trabaho naman ang maibibigay ng mga karagdagang puhunan mula sa real estates at cold storage facility. Target masimulan ang nasabing mga proyektong ito bago matapos ng taong 2020 at nakatakdang matapos sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Mula sa Radyo Bandera Central Luzon, ang inyong kabandera, Maverick Marcelo nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Maverick Marcelo mula po sa Radyo Bandera Central Luzon. At yan na po ang kabuang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan. Sa mga hindi po napapakinggan sa lahat ng impilan ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live din po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Abangan pagkatapos ng Bandera News nationwide si Jojo Perez sa Kuskus Batikos sa Radyo Bandera Olongapo City. Susunod na rin ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Jensan kasama si Red Gaviola na sabayang napapakinggan sa Radyo Bandera Davao Region, Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Glansarangani, Radyo Bandera Valencia, Radyo Bandera Maramag at Radyo Bandera Talakaga. Abangan din ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Northern Mindanao kasama si Jeff Baconga. Si Geraldine Tagliong Luciano sa programang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Bislig. Susunod rin si June Bacus sa Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Iligan at si Jasper Acosta naman sa Radyo Bandera Cotabato City. At abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Wao kasama si Kabanderang Mailing Kasan at sa Radyo Bandera Bacolod kasama si Elgin Castanyo na sabayang napapakinggan sa Kulasi, Sagay City, Kabangkalan City at San Jose Antique. Abangan din si Radi Kimora sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, si Edgar Asa mula po sa Radyo Bandera Bayugan, si Tony Aresa sa Radyo Bandera Trento, si Bene Keman sa Radyo Bandera Midsaya, si Ryan Valdebeso Puerte sa Radyo Bandera Surala. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Caguay at Radyo Bandera Tantag, Surigao del Sur sa Radyo Bandera Catarman, sa Radyo Bandera Central Luzon sa Bulacan. Dito po sa Palawan, susunod na si Station Manager ka Louie La Rosa sa Kuskus Batiko sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Sa mga hindi po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan, kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Lorendain. At ito ang Bandera News Nationwide. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Good morning!